sa kaibahan ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Sa loob ng 20 taon kong paninirahan dito, nasanay na sa pagkain ng saging at kanin. Punong-puno ako ng karanasan kaya't lubusang paniniwala ng maraming tao. Sa loob ng 20 taon kong paninirahan dito sa San Diego, kilala ko na halos 6,000 taong nakatira dito at itinuring aking mga anak. Ngunit, noong ako'y pinitan bilang kora, ilang mga hermano lang, tersoro at matanang babae lamang ang nagatid sa akin. May kagayan po ba yung sinasabi sa pagangkat ng tabako? Ang reformang ginawa ng ministro ay hindi tama. May katunan ba ang wala kang Pilipino ay mamang ng sige mabagal na pagulan ng bayan? Tanungin niyo si Ginoong Laruha kung may mas higit pa sa kanunmangan ng mga Indio. Ginoo, alalahanin kayang nasa bahay ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga itinuring ng mga Indio. Makikita nyo, ilang buwan lamang ay mag-iiba ng iyong palagay. Makatikim lang kayo ng tinolay. Ang tinog ay parang prutas na luto ng isang Indio mabagal na pagulan ng bayan. Anong notorya? Ang tinolay gisang manok na nilawakan ng upo. Kailan po ba kayo dumating dito? 4 na araw po lamang ako sa kung gusto sa pagpunta dito. Naparito ka para sa walang kwentang layunin? Hindi po ba kayo nasisiyahan sa 20 taong naninirahan ninyo sa San Diego? Hindi! Paano nangyari yun? Ako na may ilang buwang tumira sa Kamiling ay labis na lungkot sa aking pag-alis doon. Ngunit iniisip ko na lamang sa aking paglipat ay para sa aking kabutihan. May rehiyon ba o wala? May kalayaan ba ang mga pari? Napasama na ang bayan kaya't marami kapahamakang nangyayari dahil sa pangungusinta ng mga opisyal ng mga irehe na kalaban ng Diyos. Ano pong ibig nyo sabihin? Sinabi ko ng malinaw ang ibig kong sabihin na kapag nagpahukay ang isang kora ng bangkay ng irehe sa kanyang libingan para itapon, hindi siya dapat pakialaman o parusahan maging ang mga pari. Padre, ang general ay si Vice Real Patrano. Anong vice real? Anong patrano? Nangyari ito noon kinalagkad siya sa hagdanan gaya na ginawa kay General Bustamante na walang awa sapagkat ito ang kapanahunan ng pananampalataya. Bigil kayo. Bukas sa bukas kayo magkakarating inyong sinabi sa general. Abay! Umalis na kayo ngayon din kahit gamitin niyo pa ang aking karwahe! Huwag nyo nang pagtalunan ang mga bagay na wala namang dahilan. Iba ang sinabi ni Padre Damaso bilang pari sa sinabi niya bilang tao. Kayo nang bahalang magsuri sa pangyayari, Padre Sibayla. Totoo wala si Padre Dablo sa San Diego nung nangyari ang payagan ng kwaduktor sa libingan ng mga lalaki. Dinaramdam kong maungkat ang isang masilang bagay, ngunit kung mas nakabuti sa iyong pagkalipat. Anong nakabuti? May mga bagay na nawala at nawaglit gaya ng paglipat tulad nito. Ano naman ang masasabi niyo tungkol sa mayari ng bahay? Hindi pa ako naipakilala sa kanya. Hindi na kailangan magpakilala dito dahil si Santiago isang mabuting tao. Pinakilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Galing pa siya mula sa Europa. Ikinagagalak kong makilala ang kora ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad niyo ang pagkakamali ko. Hindi ka nagkamali, binata. Ngunit, hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay nga bang kayo ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagbabalik, sana higit kayong mapalad sa iyong ama. Nakilala ko ang iyong ama sapagkat dapat niyang tao. Maraming salamat sa mga papurin niyo sa aking ama. Ginoong Ibarra, nais kong ipakilala ang aming sarili sa iyo. Ako po si Kapitan Tinong Tagatundo, kaibigan ni Kapitan Tiago at ng iyong ama. Ikinagagalak ko kayong makilala, Maraming salamat at ipagpatawad niyong hindi ko magawang tumuhin ang imbitasyon sapagkat ako'y uuwi bukas sa bayan ng San Diego. Siguro naman po ay hindi niyo ako bibiguin sa ibang pagkakataon. Nakahanda na po ang lamesa para sa pagkain. Kayo na po ang umupo, Padre Damaso. Higit kayong karapat-dapat sapagkat kayo ang komisor na pumanaw na ginang ng may bahay. Hindi naman sa nakakatanda, Padre Sabayla.
Sa palagay ko ay kayo nararapat dahil kayo ang kura ng bayan ito. Sumusunod lamang po ako sa iyong pinag-uutos. Hindi ko inuutos. Nakahanda na po ang tinola. Don Santiago, saluhan niyo kami. Naku, huwag niyo na akong alalahanin. Ang pagsasalong ito ay pasasalamat sa Beret sa inyong pagdalo. Ibarra, ilang taon na mawala sa Pilipinas? Halos 7 taon. Kung ngayon, marahil ay nalimutan niya na ang Pilipinas. Hindi po, marahil ako ang nalilimutan ng aking bayan, ngunit lagi ko namang alaala ang aking lupang sinilangan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Isang taon rin akong hindi nakabalita sa Pilipinas. Ni isa hindi ko nabatid ang nangyari sa aking ama. Tila isang panaginip ang paninirahan ko sa Europa sa loob ng 7 taon. Halos walang pinagbago rito. Sanay hindi mo sapitin ang nangyari sa iyong ama. Mag-iingat ka at sanay maging aral sa iyo ang kanyang sinapit. Sa palagay ko ay naging malapit kayo sa aking ama. Maaari mo bang sabihin kung ano ang nangyari sa kanya? Batid ng lahat, ang pagkamatay ng iyong ama ay sa bilangguan. Namatay sa bilangguan ang aking ama? Kilala ko ang iyong ama. Nakapagtatak kung hindi nyo alam ang sinapit na sa bilangguan. Nasasabi mo ba kung bakit siya nabilanggo? Ikikwento ko sa inyo, subalit sabayan nyo ako sa paglalakad patungong kwartel. Malalaman mo ang lahat kay Kapitan Tiago. O Fuenda di Lala. Mas mabuti pa siguro magbakasyon ka muna para makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto mong bakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Mas mabuti pa siguro bumalik na kayo ng Chay sa Belmosa Beaterio at kunin lahat ng inyong mga gamit. Kasi hindi na kayo babalik doon. Kaya magpaalam na kayo sa inyong mga kaibigan. Sa San Diego na lamang dahil mas malaki ang bahay doon. At isa pa, malapit ang pista. Kabala! Doon gusto mo! Kaya patulong! Sige na magulang. Okay na sa akin, Tia? Yan na lamang kasi mas bagay sa'yo. Okay ba aming gusto, Tia? Okay. Basta isipin mo, huwag kang kapahal. Isipin mo lamang na ito ay dalagang Pilipinas. Mo ba akong naalala? Kasi dyan naging makakalimutin ka na. Dahil sa mga magagandang dilag yung nakilala sa iyong paglalakbay. Paano kita malilimutan kung yun ang iyong tinig? Ilagi kong nagdidinig maging sa kagubatan ng Alemania. Lagi kong inutal-utal ang iyong pangalan. Walang araw na hindi kita kapiling. Ilang parusa ng aking natanggap mula sa aking kapusol. Nagsasabing kakalimutan na kita. At hindi ko pa rin magawa. Nakalimot ako sa aking tungkulin. Kaya kailangan kong bumalik sa San Diego para gampanan ang tungkulin bilang pag-alala sa araw ng mga batay. Maria Clara, tara na. Kunin natin yung mga kagamitan sa kumbento. Saan ang tungo nyo? Kukunin lang kaming gamit ng aking tiya Isabel sa kumbento. Tignan lang natin kung sino ang masusunod at kung sino ang mas higit na makapangyarihan. Santiago! Santiago! Nasaan ka, Santiago? Ano ba ang iyong kailangan? May mahalaga tayo pag-uusapan sa inyong tanggapan, Santiago. Hindi ako sang-ayon sa pag-ibigan ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra sapagkat hindi sila nararapat sa isa't isa.
Palilibing lang itong hinuhukay natin. Kaya naman pala sobrang baho. Para ka namang tribunal sa silan. Noon nga ay may pinahukay sa akin. Siyam na araw pa lamang nalilibing. Sangsang ng baho. Nakakilabot naman sinasabi mo. Hindi ko masyadong nadadalaw ang libingan ng iyong ama dahil sa aking pagkakasakit. Ang sabi ni Kapitan Tiago, nilagyan niya ito ng isang nitso. Naroon po sa dakong iyon. Isang krus pa ba ang iyong palatandaan? Opo, mga Edelpa, sampaga at pensilente at mga bulaklaking halaman. Ang krus po ay aking sinunog na. Sinunog? Saan ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong krus ay nasisiguro kong natatandaan ninyo kung nasan ito. Utos po ng kurang malaki na ipahukay ang libing ng iyong ama at itapon na lamang ito sa ilog. Wala bang isang taon simula nang nailibing dyan ang hinahanap namin? Bakit mo huhukayin? Ano ang ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkakamali kayo. Wala akong ginawang masama sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka ang pinalitan kong kura na si Padre Damaso ang may ginawang masama sa inyong ama. Tila masaya yata kayo ngayon. Dahil may natatanaw akong pag-asa. Anong pag-asa na yon? Marahil ko bang malaman? Isang malaking unos. Ha ha ha! Nais niyo marahil ay maligo. Hindi masamang makatisod ng basura, ngunit naghihintay lamang ako ng lalong mabuting bagay. Iyang mga kidlat na papatay ng tao at susunog sa mga bahay. Gusto yata ninyong magunaw ang mundo at magkaroon ng dilubyo, Pilosopong Tasyo? Mas mabuti kung iyan ang mangyayari dahil iyan ang karapat-dapat. Tagal ko nang iminungkahi sa Kapitan General na bumili ng kidlat at pangmuli ng kulog. Subalit pawang mga kwitis at taputok lamang ang binibili nila. Nagbayad sila ng tagatugtog ng kampana kapag kumikidlat. Gayong napakapanganib nito, lalo't na't may unos. Hindi pa ba kayo uuwi? Naghihintay ang inyong ina sa inyong pagdating at naghanda siya ng masaganang pagkain gaya ng inihanda sa isang kura. Hindi pa kami maaaring umuwi hanggat wala pang ikawalong gabi. Utos sa amin niyo ng Kristan Mayor. Aakyat kayo ng kampanaryo, mag-ingat kayo at huwag lalapit sa kampana kapag kumukulog. Batakin mo pa ang lubid, Crispin. Kuya, takot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay na pinapalo ako. At kung ako'y magkakasakit, ako'y alaganin niya at hindi na papayagan pabalikin ng kumbento. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Sa atin ay walang paratang na isa kong magnanakaw. Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo na yung sinabing nanakaw ko para hindi na tayo pagbintangan. Halagang 2 piso po iyon. Hindi ka kasya. Sa naklay, ninanakaw ko na lang talaga iyon. Sabi ng kuray, papatay nila ako kapag hindi ko isinuli ang pera. At kung ako kumuha, mailalabas ko talaga iyon. At kung mamatay man ako, mabibili ko ng bagong damit ng nanay. Ang kinatakutan ko ay baka malaman ng nanay ang nangyari. Huwag na pala tayong umuwi, kuya. Tiyak na mapapaglitan ako ng nanay. Tahan na. Uwi na tayo. Sabi ni Tasyo, naghanda si nanay ng masarap na hapunan. Hindi mo ba hintayin ng mga anak mo? Basa na si Crispin at si Basilio naman ngayon ay mag-uwi ng kanyang sahod. Pagbukod mo na lamang ako ng piso at aalis na lamang ako. Buksan yung pinto, nanay. Buksan ninyo. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Huwag na po kayo mag-alala, nanay. Nasaan si Crispin? Andoon, naiwan sa kumbento. Bakit? Anong nangyari sa kapatid mo? Bakit siya nagpaiwan? Kinuha siya ng si Kristan Mayor dahil pinagkita ng nagnakaw. Ayaw pa nga akong pauwi, ngunit takot ko yung abutan ng alas 10. Paging Diyos, iligtas niyo po ang aking anak. Walang dapat na makalam na nay na ako'y hinahabol ng Guardia Civil, nay. Kumain ka muna anak, ngunit ito lang ang itinira ng iyong ama. Okay lang to, nay. Umuwi si Itay, ngunit umalis ito agad. Huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong ama. Anak. Higit na mabuti kung tayo tatlo na lamang ni na Crispin ang magkasama. Higit na tahimik ang dating pamumuhay natin. Tila nakakawala tiwala at nakakapagduda ang kinikilos ng ating kapitan.
Hindi pwedeng ipagpaliban ang usapin tungkol sa gastusin at baka tayo ay kahuling ng oras. Ilang araw na lamang ang nalalabi bago sumapit ang kapistahan. Walang problema iyon kung ang nanalo ay pawang gustuhan ng mga matatanda. Kaya nga naisip ko ako ang bahalang magharap ng kahilingan ng mga matatanda. Totoong mahirap talunin ang matatanda, ngunit ako ang bahalang magharap ng ating mga pinaplano. Paano ninyo gagawin iyon? Nakausap ko si Pilos Pontasio at siya ay nabigay sa akin ang dapat natin gawin. Tsak na ipatatalo nila tayo para pahiya sa karamihan anumang plano ihain natin. Ang mungkahing mananalo ay ang mungkahing laban sa atin. Wala silang kamalay-malay na ang mungkahing ipinapanalo nila ay ang siyang matagal na nating balak. Bagamat ako ang unang magsasalita, hindi naman nangahulugan ang huli ay walang kwentang hayop. Sana'y makinig muna kayo sa aking imumungkahi bago kayo tumutol. Dahil tiyak na maiibigan ninyo ang mungkahi ng kabataan. 3,500 peso ang budget para sa piyesta. Sa halagang ito ay mahihigitan natin ang anumang pipestahan sa iba't ibang lalawigan o maging sa karatig bayan. Kung gayon ay sasagutin ko na ang pagpapatayo ng entablado. Magsasakripisyo kami para sa isang mabuting bagay. Nagsasakripisyo lang sa layunin bagamat nawalan kayo ng karangalan sa pagtataguyod ng isang bagay na masama. Salamat po Diyos ko kay buti-buti nila, hindi nila hinuli ang aking anak. Nasaan yung mga anak? Kang magsinungaling! Nasaan ang mga anak mo? Sa oras na nagsisinungaling ka, itatali ka naman sa puno at pagbabarilin! Hindi ko alam kung nasaan ang aking mga anak. Hindi ko pa nakikita ang aking anak. Bigay mo sa amin ng mga salapi naggaling sa inyong mga anak. Kung ayaw mong kayo ang aming dalhin. Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Maawa kayo sa aking anak. Kung ganoon man, ikaw ang aming dadaputin patungong kwartel. Maaari bang ako'y maunang maglakad sapagkat napakalaking kahiyan ang daputin ng mga guardian civil. Nasaan na kaya ang aking mga anak? Crispin, Basilio, nasaan na kayo? Ang tagal yung dumating, kanina pa ako naghihintay. Baka ibig niyong bumangka sa amin, maging si Padre Damaso'y maglalagay ng puhunan sa munti. Taganan niyo ako, kanina pa ako nagkwekwentuhan sa taong hindi ko kilala na ang paksa ay sabong at braha. Pinapayagan na kita, ngunit mag-iingat kayo. Malungkot ang pura sapagkat malaking gastos niya ang guguling sa piyesta sa dami ng kanyang panauhin. Masama ang loob ko sa kanya dahil sinira niya ang gulong ng kapalaran. Hindi ako mangungumpisal sa kanya. Mahigit 4 na taon na siyang ganyan. Nakatira siya sa libingan ng mga incheck. Ang sabi ng iba ay nahawa siya sa sakit ng kanyang ina. At ginawad mo sa kanila ang mabuting kalooban upang mapalaganap ang pangaral. Hindi mo binawi sa kanilang bibig ang salita, salit ay binigyan mo silang tubig upang mabawi ang kanilang pag-uhaw. Cierto, Señor Alferez, Giotaro cum uno, Giotaro sequaces di Lucifer, cum Cala, Giotaro cum uno di Lucifer, di Alferez. Ang maliit ay manatiling maliit, itabi man sila sa malaki. Ang malaki ay manatiling malaki, itabi man sila sa maliit. Ang maningning na bituin ay maliwanag tuwing gabi. At hindi ito nakikita kapag umaraw. Si Diego Alcala ay isang namumuhod tanging santo. Kami ang nakalimot sa dasal na ama namin. Sila ang mga protestante at erehe. At kayong mga erehe ay namamatay na hindi nagsisisi. Dito pa lang sa lupa ay pinaparusahan na kayo, kaya dapat lamang nalayuan kayo ng inyong pamilya at mga babaeng dapat sa inyo ay bitayin upang hindi maparami at hindi lumaganap ang lahi ni Satanas. Wika ni Jesus na ang isang bahagi ng katawan na inahatak sa pagkasala ay kailangan putulin at itapon sa apoy. At hindi nangungumpisal ay mamamatay sa bilangguan na walang sakramento sa simbahan. At ang mga tao na kapag-aral sa Europa ay mapagbataas at mga hambog. Ang sino mang nakasalubong sa pari ay magbibigay galang sa pamamagitan ng pagluhod at paghalik sa kamay. Subalit,
Ang ilang kabataan ay nakapag-aral lamang sa Europa ay hindi na marunong magbigay galang o magmano lang. Siya'y itapil sa simbahan, siya'y inyong layuan. Wala kayong dapat ipagpasalamat sa akin dahil kayo ang nagligtas sa buhay ko. May nais lamang akong ipakiusap at ihingi ng utang na loob. Sabihin niyo na kung ano. Kung maaari sana ipaglin ninyo ang aking sinabi sa loob ng simbahan. Wala kayong dapat ipag-alala. Alam kong kayo pinag-uusig. Hindi po ito para sa aking kapakanan lamang. Inaalala ko lamang ang inyong kalagayan. Ano ang ibig niyong sabihin? Gawin ko pong malinaw ang aking pahayag upang hindi kayo mapahamak. Kailangan hindi malaman ang inyong kaaway na kayo handa. Mas mabuti kung makikita na yung kaaway na kayo hindi nag-iingat at kayo nagtitiwala sa lahat. Maaari niyo ba sabihin kung sino ang aking kaaway? Lahat po tayo ay may kaaway, Ginoo. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taong may pag-iisip. Mula sa pinakadukha hanggang sa pinakamayaman at makapangyarihan. Ito po ang batas ng buhay. Sino po ba kayo talaga? Nawalan ako ng tiwala sa tao, kaya't naging lubusan na ang pananalig ko sa Diyos. Walang katarungan ang tao kung humatol. Mag-ingat kayo. Kailangan manatili kayo ligtas para sa kapakanan ng ating bayan. Bakit hindi nyo ipinagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Ginoong Kristomo ang mga taong nakatulong sa Kanya, gaya ng eksperto at reverensya. Binaliwala sa akin ng mga eksperto. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang eksperto. Nagpapakita lamang ito ng kamangmangan ng isang Indyo o nagdudunungan. Ako lamang ang bumuhit ng simbahang iyan. Subalit ang pinatayong gusali ni Ginoong Kristomo ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paral ay binubuo lamang na 4 na pader at isang bubong na sawali. Isipin nyo na ang isang pinaghamak sa aming Fransiskano ay napagpatayo lamang ng pagamutan ng maganda at sa nakapakamurang halaga. Nagbayad lamang siya ng 8 kwarta isang araw sa mga manggagawa galing pa sa ibang bansa. 8 kwarta? Iyan ang katotohanan na siya dapat tularan na ang isang naghahangad na mabisa, isang mabuting Kastila, isang Indio na nagkaroon lamang ng kaunting nalalaman at nakapunta lang sa Europa ay nagpapalagay na ng isang doktor. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan ng ama namin sa isang ulupong nangangamatay sa loob ng bilangguan na walang mahigang. Ako naman ang pakinggan ninyo. Pinagkaiwas-iwasan ko ang taong ito, subalit dinala siya sa akin ng Diyos para ako ang humatol. Mabuting tao ang aking ama. Siya ay naglingkod ng tapat sa bayan. Nagtiis ng kalungkutan para sa isang anak. At ang paring ito ay pinatuloy at pinakain sa loob ng aming tahanan. Ngunit, ano ang kanyang ginawa? Ipinausig niya ang aking ama at pinabilanggo. Hindi pa ayon naging sapat sa kanya. Pati ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. Ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pag-aalikusta. Kayong makapangyarihan sa lipunan, hindi ba karapat-dapat lamang kayong mamatay? Gusto mo! Kung naging matimpi lamang si Ginoong Kristomo, sana hindi umabot sa ganoon ang pangyayari. Ang sabihin ninyo kung si Padre Damaso sana ang nagkaroon, kahit kalahati man lamang ng pagtitimpi ni Crisostomo ang nangyari, siya pa ang isipata sa kanilang dalawa. Walang naglakas loob para awatin sila maliban sa anak ni Kapitan Tiago. Iyan ba ang paniniwala mo? Iniwala kong hindi pababayaan ng bayan si Crisostomo. Ano ang magagawa ng taong bayan? Laging may katuwiran ng mga praile. Nagkakaisa sila samantalang ang mga mamayan ay nagkawatak-watak. Anong nangyari kay Padre Damaso at Crisostomo Ibarra? Nagbabayad lamang ng utang si Padre Damaso. Tingnan niyo ang nangyayari sa simbahan kaninang umaga habang nagsisermon si Padre Damaso. Isang mistizo ang lumabas sa simbahan at nakita ito ng kurang malaki. Tinanong ito at mga tuwira na hindi niya maiintindihan ang sermon sa wikang Tagalog. Hindi pinipilit ang relihiyon kanino man. Nakakapagtaka ang ginawa ng paring Fransiskano. Alin ba sa dalawang krus na naghihimala ang bigyan ng malaking donasyon? Ang krus na tunasan na lumaki o ang krus sa matahong nagpapawis? Para sa akin, pareho na tilimusan para walang maghihinakit at umaling kaagad ang karamdaman ni Maria Clara. Siya nga pala,
Di saan mga Barton Mercala sapagkat darating ngayon ang kanyang magkakamo. Ipinakilala ko ang aking pinsan, si Don Alfonso de Linares. Siya ay kamag-anak din ni Padre Damaso at tanging kalihim na kagawad sa Espanya. Tuluman si Padre Salve, ang kura ng San Diego. Mari ko ba may tanong kung saan matatagpuan si Padre Damaso sapagkat may sulat na ulitin sa kanya? Maswerte ka, Ginoong Linares. Nandito ngayon sa San Diego si Padre Damaso. Maswerte kayo dun sa Santiago. Hindi basta masakit lang ang tinitingnan ng asawa ko. Namimili din siya ng ginagamot na Kastila. Kaya't magpasalamat kayo. Maaari ba natin mapuntahan si Maria Clara? Mas mabuti pa nga. Ayun na. May sakit ngunit nagpapagaling. May resita ako ibibigay sa kanya. Umaga, likin at gatas at harabe de alteia at sa dalawang araw is Pildoras di Sinaglosa. Ginoong Linares, dumating na si Padre Damaso. Maria Clara, anak ko, hindi ka mamamatay. Ipinakilala ko ang aking pinsan, si Don Alfonso de Linares. Nag-aaral ng abogasya. O ay inaanak ng iyong bayaw na si Carlecos. Ikaw pala ang binabagit niya sa lihim. Nangangailangan ka ng trabaho o maasawa? Natanggap po akong abogado sa Universidad Central. Kung ganon ay madali lamang kitang ipasok ng trabaho. Ngunit, ang mapapangasawa ay mahirapan akong ihanap ka ng mapapangasawa. Ang mabuti pa ay kausapin natin si Santiago. Paano sila nakakatira dito? Paano kung tanggihan ako? Naiinggit ka sa akin. Marina, umuwi na tayo. Huwag mo siyang pansinin. Turuan ko ng leksyon ang babaeng ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na hindi ako taga-Lalawigan at ako ay taga-Maynila? Hindi nakakapasok sa aking pamamahay ang Alperes dahil hanggang sa may pintuan lamang sila. Siya nga ba? Dahil ang nakakapasok lang sa iyong bahay ay isang pilantod? Pilantod na. Napakalaking kahihiyan ng iskandalong ito. Huwag niyo na kaming pakialaman. Ang mabuti pa ay iuwi niyo na ang inyong asawa, Don Tiburcio. Umuwi na tayo. Toto Sangari, buksan niyo ang pintuan! Ano ang nagawa ng kasalanan? Inuuli ka namin sa ngalan ng hari. Sa kwartel ka na lang pagpaliwanag. Hindi ka namin igagapos kung sasama ka sa amin na maayos. Ako'y sasama sa inyo. Ang lalaki niyan ang may kasalanan! Marahil ay nakakatulog ng mahal na birhen ng aking manunugangin na si Alfonso Linares. Ikaw na magiging kabiruan ng isang Antonio Canovas. Ang iyong anak at ang aking pinsan ay siyang ang nararapat sa isa't isa do, Kapitan Siago. Kailangan na nating itakda ang araw ng kanilang kasal. Masaya kung malapit na maganap ang pagsamlibin namin na aking minamahal na si Maria Clara. Papasok na muna ako sa aking silid sapagkat ako'y nahihinto.
Clara? Ano yung ginagawa dito? Oo, ako nga. Si Elias ang nagtaka sa akin sa piling ng mga bilanggo. Ano yung ginagawa dito? Sa bangkay ng aking ina ay nangangako kung paliligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito upang tuparin ang mga pangakong iyon, bagamat ikaw ay hindi tumupad sa aking sumpaan. Palalayain na kita. Pinag-anilangan mo ang aking katapatan. Hindi kita masisisi. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Tukusan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Ang kinikilala kong ama, hindi ko tunay na ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo lahat ng aking mga sinasabi. Mainimang sulat ang aking ina. Basahin mo at nang malaman mong hinangadyang mawala ako sa kanyang sinapupunan. Maria, isa kang anghel. Maligaya kung pinaniwalaan mo ako. Ikakasal ka na? Oo, yun ang gusto na pinaniwalaan ng ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya akong tugulin. Bilang ganti, kailangan ko siyang sundin. Ngunit, hindi ko malilimutan ang sampaan nito. Anong ibig mo sabihin? Madilim ang hinaharap ko, Sustamo. Ngunit nais kong malaman na minsan lamang akong umibig. At hindi ito maakin ninunay. Ano nang mangyayari sa'yo ngayon? Tumakas na ako, Maria, at batid ng lahat ang malalaman nila ito. Okay, katong iyan na ba? Paalam sa Sustamo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones who died. Toast to the ones that we lost in the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, yeah. There were times that I remember when I did not know no pain. When I believe in forever, and it's gonna stay the same. And now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything will be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring